Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Isabela Broadcast Center, delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela. Muli sumasa inyo ang programang Isabela Connect Ka Dito. Kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. 6 na araw na lang, abay balik eskwela na ng ating mga estudyante. At sa bagong episode ng ating Isabela Connect Ka Dito, abay kumustahin natin ang paghahanda ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa halay ng Schools Division Office ng Isabela sa pamamagitan ni Ginoong Normando R. Orias, ang ating Senior Education Program Specialist. At the same time, makakasama rin natin ang mga opisyal ng Provincial Local Board ng Provincial Government of Isabela, gayon din na ang mga programa ng mga pamanang palalawigan ng Isabela para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Live sa ating broadcast center, sina Attorney Eduardo Cabantac, ang ating Provincial Planning and Development Coordinator, and of course, ang ating School Board Chairman, si Ma'am Maria Teresa A. Flores, ang ating namang Provincial Treasurer and Provincial School Board Vice Chairwoman. At syempre, si Attorney John Ryan Pitorio, ang ating Provincial Legal Officer and Provincial School Board Action Officer. Babatin muna natin sila, no? Mula ho sa DepEd, si Sir Orias. Sir, magandang hapon and welcome sa Isabela Broadcast Center. Hello Sir Kiel. Good afternoon po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa programa po ng Provincial Government of Isabela, ang Isabela Connect Ka Dito. Okay. And of course, no, welcome. Talaga namang yung ating mga opisyales from Provincial School Board. Si Ma'am Flores muna. Ma'am Flores, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Magandang hapon, Ezekiel, at nakakamiss pala yung naibalik ako sa Broadcast Center. Congratulations. Yes po, thank you po, no. And Attorney Torio, Attorney, magandang hapon. Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga nanonood po at nagsusubaybay sa atin dito. So, magandang hapon po. Okay, maraming salamat, sir. And Attorney Cabantac, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Kiel, at magandang hapon din lahat sa mga viewers ng Isabela Connect Ka Dito. Magandang hapon sa ating mga kasama dito sa Broadcast Center. Okay, there you have it, mga ka-Isabelenyo. At syempre, para makarami ho tayo at malaman yung kanilang mga pinagkakaabalahan in line dito ho sa pagbabalik eskwela ho natin. Para ho sa DepEd, sir, no? Kay sir, kumusta naman ho ang Brigada Eskwela para ho sa school year 2025 and of course 2026? Ano po yung tema natin ngayong taon ho na ito, sir? Yes, maraming salamat, Sir Kiel. Sa pagpapatuloy po ng ating pong Brigada Eskwela, this school year 2025-2026, ang ating pong Schools Division Office of Isabela ay naglunsad na or nagkandak na po ng ating pong kick-off program. Ito po ay ginanap kamakailan sa Cordon Isabela sa William Miemban, William Miemban Elementary School, Cordon South District. Dinaluhan po ito ng marami pong mga or iba't ibang mga partners, benefactors, stakeholders, and volunteers bilang pagsuporta po nila sa atin pong Brigada Eskwela program ng Department of Education. Ang tema po natin ngayon ay ang tema po ng atin pong Brigada Eskwela ay sama-sama para sa bayang bumabasa po. Sir? Bali, ang nais po ng atin pong departamento ay maiangat pa ng mas lalo pang mapaangat yung atin pong functional literacy sa lahat po ng eskwelahan ng buong Pilipinas. So, ang tema po natin ngayon ay akmang-akma dahil ito po talaga ang nais po ng atin pong secretary, si Secretary Sani Angara po. Sir?
nais po niya na lahat po ng atin pong mga partners, stakeholders, and benefactors ay pagkaisahin upang maiangat pa or ma-develop pa lalo or maiangat pa ang atin pong literacy sa atin pong bansa. Nako. Anyway, maraming salamat ho, sir, no? At para sa ating mga PGI officials ho naman na kasama ho sa Provincial School Board, ano naman po no, yung ginagawang hakbang para masuportahan itong ganitong aktibidad ng Department of Education, siguro sa chairman ho ng Provincial School Board, Attorney Cabantac, Attorney? Yes, Kiel. Ever since the provincial government to the Provincial School Board have been supporting the Brigada Eskwela. But I would just like to clarify na yung Brigada Eskwela sa provincial government of Isabela is not just a 2-week activity. It's actually a year-round activity for the provincial government of Isabela. Because Brigada Eskwela, as launched by the DepEd, is a mere symbol of cooperation among stakeholders. Dito sa probinsya natin, tuloy-tuloy ang ating paghahanda, pagsasaayos sa ating mga eskwelahan. Titingnan natin ang kagalingan at kabutihan ng ating mga kabataang mag-aaral. So, year-round. So, ang mga usually ginagawa namin dito, we ask our employees also to join in the Brigada Eskwela. We provide construction materials, paints, and other things na magagamit para makapagpaayos ng ating mga paaralan. In fact, yung sinabi ko kaninang tuloy-tuloy ang paghahanda natin, we have been allocating annually some 25 million for construction and repairs of classrooms and other school facilities. So ito yung mga laging ginagawa natin. Besides that also, we do coordination with other government agencies, especially at ensuring the safety and security of our children na papasok sa eskwela. Hindi lang during school opening, again, hanggat may pumapasok sa eskwela. Naman talagang in general na kumbaga no, attorney. And speaking of mga ito nga nabanggit mga schools, sa kasalukuyan no, balik tayo sa DepEd, Sir Orias, gaano nakahanda ang ating mga schools maliban ho sa cleanliness, how about sa enrollment naman process ho ninyo, and of course yung mga classrooms ho natin? Yes, Sir Kiel, no? Ang atin pong Schools Division Office of Isabela ay patuloy nga po na naghahanda sa pagbabalik eskwela ng ating pong mga paaralan. And in terms of the enrollment, nagsimula po ngayong actually kahapon, nagsimula po ang ating enrollment period kung saan bibigyan ng pagkakataon ng ating pong mga magulang, ang kanila pong mga anak na maipatala sa mga napili po nilang schools. Kasama na po dito yung mga transferees. Ano po, sir? And nakahanda po tayo sa mga katanungan or tayo po ay in-entertain natin lahat ng mga katanungan ng ating mga parents, ng ating mga lahat po ng mga guardians, ng mga learners. In-entertain natin lahat yung mga katanungan nila regarding po sa enrollment at balik-aral concerns. And actually, Sir Kiel, nagkaroon po kami ng management committee meeting last week, and isa sa mga agenda ay itong pong enrollment. Dinaluhan po ito ng lahat ng mga school heads sa buong division, at maraming mga issues and concerns na natalakay dito po. So, sa tingin ko ang atin pong lalawigan ng Isabela ay ready po sa pasukan po ng ating mga mag-aaral. And sa classroom po talagang naka-ready naman po ang ating pong mga paaralan. Actually, ang ating mga teachers, ang ating mga parents, lahat ng stakeholders, volunteers ay nandyan na tumutulong po, naglilinis, tumutulong para po mai-ready po ang ating pong mga classrooms. Sir Orias, no, isa sa madalas na
na ibabahagi ng Central Office ho ng Department of Education ay kaugnay ho dito sa hamon, no, sa teacher to student ratio. Marami pa rin ho ngayon yung bakante, kailangan ng mga teachers. So far, kumusta ang bilang ng mga guro mula ho sa Schools Division Office ho ng Isabela? Thank you, Sir Kel. Actually, sa nakaraang 2 taon ay napagtagumpayan po natin na punan yung kakulangan ng mga guro at mapababa po natin yung pupil-teacher ratio. Ano po? Sa elementary noong 2023, 62% ng schools yung pong mga nakamit ng standard ratio. So napataas po natin ito noong 2024 sa 74.31%. Sa junior high school naman, mula 69% to 85.08%. And sa senior high school, mula sa 33% ngayon ay 37.93%. So may mga factors po para mapataas ang dami ng school na nakamit po ng standard teacher-pupil ratio. Unang-una ay naging prioridad po natin yung deployment ng mga bagong teacher items sa mga integrated schools na may acute or may malaking kakulangan po sa teachers, lalo na yung mga nasa remote areas. So, ilan sa mga areas na ito ay Palanan, Cordon, and San Guillermo. Sir? And then, noong 2023, 17 teachers ang sa mga integrated schools na may mataas ang teacher shortage base sa learning need nila. So, noong 2024, 26 naman na integrated schools ang nabigyan namin ng 34 teacher items. So patuloy pa rin po na ganito yung direction po ng DepEd para po angat pa rin po natin or mabigyan natin ng priority yung mga schools na may malaking kakulangan po sa guro. Ako, that's good to hear, sir. Para matugunan at ma-maintain nga ho yung ganyang record from the Department of Education, dito tayo na sa Provincial Government of Isabela, sa Provincial School Board, siguro kay Attorney Torio, ano naman yung mga contingency, kumbaga, no, na ginagawa ng Provincial Government of Isabela and of course through Provincial School Board para ma-maintain, di kaya para magkaroon tayo ng sapat, kumbaga, no, ng mga teachers? Opo. Actually, itong PSB natin po ay nag-alat ng mga karagdagan na workforce po sa mga teachers natin in order to hire them as a PSB teacher. As a matter of fact, we have as of now 170 hired teachers. PSB po ang nag-alat ng budget at patungkol po dyan. Ngayon, if the DepEd kakailanganin pa ng additional na teachers, then kami po sa PSB, sa Provincial Government of Isabela, very supportive naman po tayo para po matugunan talaga yung pangangailangan ng additional teachers para sa ating mga mag-aaral. Pero attorney, when it comes sa for clarification lang, when it comes sa pag-select ng mga teachers under ho sa local school board, ano po ba yung sistema ho natin o di kayo process? Opo, ganito po 'yon. Unang-una po, syempre kailangan natin ng mag-submit po ng application letter. Doon po sa application letter natin, syempre kailangan i-attach na lahat ng credentials. Now, we have to evaluate that kung ano po yung mga field of expertise ng bawat applicants natin. And then we have a registry of qualified applicants. Now, if the DepEd kailangan nila ng ganitong guro sa isang subject na ito, meron silang teacher need analysis na kung saan magre-request sila sa PSB if may aplikante ba tayong ganito na nag-specialize or ang major nito ganitong subject. So we will provide them with the list of applicants para po maka-hire natin yung need nila na teacher for that particular subject. At least malinaw kasi ang dami na namang pumasa, no? Mga LPTs natin. But anyway, kapag ba pinag-uusapan natin ang mga PSB teachers, kumbaga, ano naman yung mga benefits na kanilang nakukuha bilang
PSB teacher or mga guro under provincial school board, something like that. Attorney, kay Ma'am Flores siguro. Ma'am Flores. Thank you, Kiel. Tulad nga ho na nabanggit ni Attorney, ang binudget po natin ngayon na teachers na popondohan ang kanilang mga sweldo mula sa ating provincial school board budget ay 170. Ito po yung pag-augment dun sa pinoprovide ng DepEd at yun din ho mga pinoprovide din ng ating mga munisipyo na mga local school board teachers din. So sa 170 items na yan or yung teachers, 10,000 per month ang kanilang sweldo. In addition, parang yung mga regular na empleyado natin na meron din silang year-end bonus na 10,000 a month o 10,000 every year-end. So, meron pa. May rice subsidy din. Meron silang 1/2 caban of rice every month. So, actually, ang Provincial School Board po ay nag-a-allot ng almost 25 million pesos every year para sa ating mga Provincial School Board teachers. Ako, sa sinabi niyo ma'am, baka dudumugin na tayo ng mga applicants niyan. Well, anyway, ano po ba ang mga nailatag ng Provincial School Board o ng Provincial Government of Isabela na mga programa para sa pagsuporta sa mga mag-aaral natin? Yung when it comes sa education, dito sa probinsya natin, siguro sa chairman ng Provincial School Board, Attorney Cabantac. Attorney? Kiel, unang-una gusto ko lang set yung record na kuan. I am not the chairman of the Provincial School Board. I just represent the chairman who is the governor himself. Noted on that, sir. As far as kung ano yung mga nailatag ng Provincial School Board para sa ating mga mag-aaral ng kabataang Isabelenyo, ang ating Provincial School Board kasi ay mayroong pondong nakalaan na pang 100 milyon. Ito ay iginagawan din natin ng budget at yung budget na ito ay napupunta unang-una doon sa suporta natin sa DepEd para matugunan yung kakulangan ng mga magtuturo. Pangalawa, at ayon na rin sa utilization guidelines ng ating Special Education Fund, ito ay kailangan gamitin sa mga sports development ng ating mga paaralan o mga kabataan. Kaya malaki ang suporta natin doon sa mga athletic meets, yung ating mga participants sa provincial meet, sa Kabra at saka sa palarong pambansa. Naglalagay din tayo ng mga programa para sa mga educational research. Pinopondohan din natin ang mga research ng mga ating mga teachers upang lalo pang mapahusay at matuklas nila ang mas magandang paraan, mas mabuting paraan ng kanilang pagtuturo. Naglalaan din tayo ng not less than 25% of the 100 million for the improvement, repair, and construction of infrastructures, especially classrooms and other facilities within the campus. Tumutuling din tayo doon sa health and sanitation, especially in our effort against itong dengue, laban sa dengue. So malaki rin ang nilalaan nating budget para diyan. Then, bukod doon sa suporta natin, katulad ng allowance, incentive ng ating mga athletes, bumibili rin tayo ng mga facilities and equipments na magagamit sa mga paaralan. At ito ay isang bago. Yung Provincial School Board din, part pa rin ng kanyang mandato ay isigurado o siguraduhin na ang ating mga mag-aaral ay sapat ang kanilang nutrisyon na tinatanggap at maging healthy, kaya naglalagay tayo ng mga supplemental feeding program budget. Pangalawa, alalahanin din natin na ang paghubog sa ating mga kabataan ay hindi lang nagsisimula sa grade 1.
hindi lang nagsisimula naman doon sa pangangalaga ng mga kasama natin sa Department of Education, kundi nagsisimula din sa ating mga daycare workers. So ang ating Provincial School Board ay naglalaan din ng pondo para sa additional allowances naman ng ating mga daycare workers. At isa pa na bago ngayon na pinaglaanan naman ng pansin at pondo ng Provincial School Board ay yung pag-a-assess at pagsisertipika ng TESDA sa mga graduate ng senior high na kumuha ng TechVoc na strand para makakuha sila ng kanilang NC2 o National Certificate 2. May bayad kasi yon, may bayad kasi yung pag-a-assess at pag-certify. Kaya para makatulong ang ating probinsya at makatulong din ang Provincial School Board, naglaan tayo ng pondo para mailibre man lang sa mga bata at sa kanilang mga magulang ang pag-a-assess at pagsisertipika sa kanilang capability and skills para ma-issuehan ng NC2. Okay, no, napakarami po pala, no, Attorney. At balikan ho natin, no, ang Department of Education. Kasi nandyan na ho ang onset din ng rainy season. So kaakibat ho diyan yung banta ng dengue. Ano po yung mga hakbang ng Department of Education, Sir Orias, para mapanatiling ligtas at malusog ang ating mga mag-aaral and siguro yung security, yung safety ng mga bata? Yes, Sir Ezekiel. Ang Department of Education, Schools Division Office of Isabela ay sinisuguro ang kaligtasan at kalusugan ng ating pong mga mag-aaral, lalong-lalo na ngayon at pabalik na sila sa ating pong mga eskwelahan. Unang-unang nagiging activity po dyan ay of course ang ating pong Brigada Eskwela. Alam naman natin ang ating Brigada Eskwela ay talagang atin pong sinisuguro na malinis yun pong ating mga classrooms. Nililinis natin lahat yung mga kalat during vacation days po. And then sinisuguro po natin na lahat ng mga pwedeng pamahayan ng ating ng mga lamok ay talagang dinidestroy po natin. Sir? So yan po yung brigada natin. Meron din po sa DepEd yung ating pong 4S kontra dengue campaign. So yun nga, kasama sa Brigada Eskwela, yung pong talagang search and destroy po natin, yung atin pong, yung mga mosquito breeding sites. And nagkakaroon din tayo ng mga information drive at health education sa atin pong mga parents, sa atin pong mga learners, lalong-lalo na sa pasukan. Sir? Kinakandak po natin ito at ang ating pong WINS program, ang Wash in Schools program, sinasanay po natin, tinuturuan po ng ating mga nurses, yung ating pong mga estudyante, kung paano yung tamang paghuhugas ng kanila pong mga kamay para masiguro na sila ay hindi sila wala silang maipasa na anuman pong mga virus or bacteria sa kanila pong mga kaklase. Anyway, sa side naman ho ng Provincial Government of Isabela, kasi kapag tagulan na, hindi maiwasan, may mga mosquito na talagang with dengue carrier. Sa ating action officer sa PSB, Sir Attorney Torio, ano naman yung mga efforts na ginagawa ng Provincial Government of Isabela, Attorney? Actually, it's not only the PSB but the Provincial Government of Isabela through the Isabela Provincial Health Office po. Talagang tinitingnan po nila yan, minomonitor po nila yung mga dengue cases natin na para maiwasan po. As a matter of fact po, mga ilang taon na rin ang nadideclare na meron po tayong yearly na executive order na ginagawa po natin na naglilinis po lahat ng offices, not just the provincial government, but the buong opisina ng gobyerno dito sa lalawigan ng Isabela na nililinisan po natin yung mga paligid natin. So para po mahanap natin yung source po ng pamumugaran ng mga mosquitoes natin at ma-destroy po natin 'yon.
Yun po, yung the Isabela Provincial Health Office as a forefront runner po ng pag-iwas po natin ng mga dengue. Of course, kung ano yung mga health needs din, then maasahan po natin yan. Tulong ng probinsya po. Para kompleto na no yung seguridad ng mga bata papasok sa mga paaralan. Kumusta naman sa security? Siguro kay Attorney Cabantac no, yung sa safetyness ng mga bata, yung mga mag-aaral na papasok sa kanilang mga paaralan, Attorney. Yes, Kiel. The provincial school board actually has made coordinations already as early as a month ago with our public safety office and the Philippine National Police to prepare for the opening of classes. And of course, yung pang-araw-araw na after the opening na kailangang i-ensure natin yung safety ng mga bata. So, the Public Safety Office and the PNP will be coming out of a security plan para sa especially para sa school opening and then yung pang-araw-araw na pagpasok ng ating mga mag-aaral sa kanilang mga paaralan. Gusto ko lang din dagdagan yung tulong pa ng effort ng provincial government as far as dengue is concerned. Actually, we already had a meeting with the Isabela Provincial Health Office because per data, medyo nag-spike ang dengue cases natin ng Isabela. So, we have come out with detailed plan para ma-stop yung spike ng dengue cases natin. Attorney Cabantac, no, speaking of meeting, how frequent pala yung pag-convene ng provincial school board and ano yung madalas na mapag-usapan? Attorney Torio and Attorney Cabantac. As to frequency ng pag-convene po, we are mandated by the local government code na at least once a month para po makita natin kung ano po yung needs ng mga education sector natin. So we are mandated once a month. But of course, if the need arises, kailangan din po tayo mag-convene even twice or thrice a month po. Yung madalas naman ho na mapag-usapan or concern kapag nagko-convene ang Provincial School Board, Attorney Cabantac? Well, Kiel, yung paulit-ulit na pinagmimitingan is usually tapusin yung annual budget at paulit-ulit na i-monitor yung utilization ng budget, na attain ba ang target, may mga implementation issues ba tayo, ini-evaluate din natin nung ano naging impact ng project, nakuha ba talaga yung desired outcome o desired output natin, gusto natin. Then of course, may mga other topic din na pinag-uusapan in order to address emerging concerns and issues na lang. So, yun yung usually pinag-uusapan sa school board meetings. Opo, very exciting po yung mga ganyan. When it comes to sa budget, Ma'am Flores, no? Saan ba nanggagaling yung source of fund ng Provincial School Board natin? Nabanggit nga kanina na we are budgeting at least 100 million a year. Kung makikita po ng ating mga taxpayers yung resibo ng kanilang amilyar, meron po nakalagay doon na 1% basic RPT or real property tax. At meron ho nakalagay doon na 1% sa SEF. Yun pong 1% na yon ang pondo na napupunta sa Special Education Fund. Pinaghahatian po yan ng probinsya at ng munisipyo. So yung 50% nun pupunta sa probinsya at yun po mismo, diretso po yan sa Special Education Fund budget ng PSB. So sa mga cities po, kanila lahat ang buong SEF at yun nga sabi ko sa probinsya at munisipyo, pinaghahatian po natin. Diyan po nanggagaling yung pondo na ginagamit natin para sa Provincial School Board. Yung na-enumerate po ni Attorney Cabantac kanina na sa dami ho ng ating mga ini-implement na mga projects na chargeable doon sa ating Special Education Fund.
Oo, at least alam na ng mga Isabelenyo ho natin na doon pala no napupunta yung mga binabayaran ho nilang tax. Pero Ma'am Flores, may mga incentives din ho no na binibigay. Nako, malaki po yung siguro i-announce po mamaya ni Mr. Orias kasi very recent lang yung pagka-conduct ng Kabraa at ng palarong pambansa wherein maganda po ang naging showing ng ating Isabela delegates. Siguro malaking tulong po yung binibigay na incentives, pares nga ho nabanggit mo, Sir Kiel, na mga binibigay ng ating provincial government of Isabela through the provincial school board. So sa hindi lang incentives actually sagot po ng probinsya o through the SEF yung lahat ng kanilang mga uniforme, that which includes the coaches, the trainers, at yung ating mga athletes. Yung mga shoes, yung iba't ibang klaseng shoes, merong dancing shoes, merong spike shoes, merong pang basketball, merong pang tennis, etc. etc. Ganun na rin po yung vitamins, medicines, medical supplies, including pati kanilang energy drink provided po yan. Itong last lang ho na Kabraa, napakaganda ho ng suggestion ni Attorney Elizabeth Binag, yung ating PIO, na tumbler. So ang gaganda ho ng binaong tumblers ng ating mga athletes para sa kanilang mga drinking water. At marami pa pong iba. So 20 million a year ang binibigay po nating budget para sa sports development. At kung depende po sa deliberation ng Provincial School Board, kung magkukulang po yan dahil sa napakadami po nating athletic events na ginaganap na pinopondahan po ng Provincial School Board, pwede hong magkakaroon pa ng supplemental para doon. So, yun po, Sir Kiel. May dadagdag ata si Sir Orias regarding that matter. Sir Orias? Yes, sir. Actually po, napaka-generous po talaga ng Provincial Government of Isabela pagdating po sa sports development po ng ating mga Isabelenyo learners. Sa incentives po ng ating po mga atleta during our palarong pambansa ay hindi ko po masabi yung exact amount nung incentive, pero the last 2024, Kabraa 2024 ay a total of 3,706,000 ang naibigay po ng atin pong pamahalang panlalawigan. And sa mga dagdag pa po niyan, yung atin pong mga nanalo, na mga atleta ay a total of 4,351,000 yung kabuuan pong naibigay na incentives or tulong ng atin pong pamahalang panlalawigan ng Isabela. Naman talagang nakikita dito yung suporta ng Provincial Government of Isabela sa mga atleta ho natin dito ho syempre sa ating probinsya. Anyway, there you have it mga ka-Isabelenyo, yung mga tanong. I know may mga tanong din ho kayo, yung mga viewers ho natin. Just leave your comments dyan ho sa comment box ho natin. And of course, yan ho ay matutugunan kung may kailangan mang tugunan ang Provincial School Board ho natin. And of course, ang Schools Division Office ho ng Isabela. Bilang panghuli na lang, ano po ang inyong paalala o panawagan sa lahat ng stakeholders, guro, magulang, lokal na pamahalaan at private sectors tungkol sa sama-samang tagumpay ng edukasyon sa Isabela? Unahin natin si Sir Arias from Department of Education, sir. Yes, thank you, Sir Kiel. Muli, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang atin pong Schools Division Office of Isabela ay patuloy na nananawagan sa atin pong mga volunteers, sa atin pong mga partners, stakeholders, and benefactors para po sama-sama po nating tulungan or sama-sama po nating mapagtagumpayan ang atin pong adhikain na maibigay ang isang basic, quality basic education sa bawat Isabelenyo learner.
ang atin pong pamahalaang panlalawigan ng Isabela ay tunay nga po na napaka-generous po sa Department of Education. Sa katunayan nga po, ngayon pong Brigada Eskwela ay nagbigay ang PGI sa pamumuno ng atin pong gobernador si Honorable Rodolfo T. Albano III. Nagbigay po sila ng painting and painting materials worth 5 million pesos para po sa lahat ng schools, division-wide po yan. Sir? So, on behalf of our SDS, kami ay nagpapasalamat sa pamumuno or sa pamunuan ng atin pong mahal na gobernador at sa buong pamahalaang panlalawigan ng Isabela. At sa atin pong mga stakeholders, kami ay nananawagan na patuloy nga po na suportahan po natin ang atin pong ang programa and activities ng Department of Education para po sa benefit of our Isabeleño learners. Salamat. Yes, sir. Salamat. Sa Vice Chairwoman naman ng PSB, Ma'am Flores, mensahe ninyo. Salamat ulit, Kiel. Ako bilang inyong panlalawigang Ingat Yaman o Provincial Treasurer, katuwang ng ating mga Municipal Treasurers all over Isabela, ang aking panawagan naman po ay isang pakiusap na sana po magbayad po tayo ng amilyar. Nabanggit po kanina kung paano nakakatulong ng malaki ito, hindi lang po para sa ating provincial school board, kundi sa development po ng ating mga local government units. So, nabanggit ko kanina, yung 1% basic is for the RPT, basic RPT, and then 1% po sa SEF. So, sa mga magulang po dyan na may mga anak na pinag-aaral, lalo na sa mga pampublikong paaralan, tulungan niyo po kaming mga kampanyas para sa pagbabayad po ng amilyar. Ang deadline po niyan ay tuwing March 31 para po maka-avail tayo ng 10% discount. So may discount pa po yan. At kung ang babayaran niyo naman po yung amilyar ninyo sa susunod na taon, for example, 2026 na po yung babayaran nyo, 2025 pa lang po ngayon na taon, meron pong 15% discount yon. Isa ho napakahalagang kaalaman din po sa lahat na meron po tayong tax amnesty on real property tax. Bawas po lahat ng mga interest, penalties, surcharges po na naipatong sa inyong mga hindi nabayarang amilyar hanggang July 4, 2026 po yon. Huwag na po nating hintayin ng deadline. Bayaran na po natin para yung lalo ho yung mga utang libre ho, libre. Bawas po ang inyong mga interest, surcharges at penalties na naipatong. So that's what we call the tax amnesty. So bilang inyong provincial treasurer, nakikiusap po ako magbayad po tayo ng ating amilyar sa takdang panahon. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Ma'am Flores. Ang ating provincial legal officer, si Attorney Torio. Attorney, mensahe ho ninyo, sir. Opo. Tandaan po natin na ang basic education ay hindi po ito isang pribilehiyo lamang o privilege, kundi ito ay karapatan ng bawat Pilipino po. So kaya po katuwang po natin ang gobyerno, particular ang Provincial Government of Isabela, para po tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral. As a matter of fact, ito flagship project natin ni Gob sa lahat ng opisyales ng probinsya, yung Bro Education. So, isisingit ko lang na continuous pa rin po yung pagtanggap natin ng mga scholars. So, as of the moment, I think we have 30,000 or more scholars from the different parts ng province of Isabela. So, muli po, maraming salamat po sa pagpapaunlak namin sa inyo. Okay, maraming salamat, Attorney Torio. At syempre, finally, ang ating Provincial Planning and Development Coordinator, Attorney Cabantac, sir. Kiel, maraming salamat muli. Narinig po natin ang ating punong lalawigan, ang ating mahal na gobernador. Ang sabi niya, let us invest on our human capital. Mag-invest tayo sa ating mga kapwa-tao at kababayang Isabilino. Dahil sa kanyang prioridad na ito, hindi lamang po yung Special Education Fund
ang ginagamit ng provincial government, kundi lahat ng pwedeng pondo na magamit upang lalo pang mapangalagaan, mapag-aral ang ating mga kabataang Isabelino. Katulad ng scholarship, katulad ng feeding, lahat ito ay dahil doon sa adhikain ng probinsya at ng ating pamunuan na mag-invest sa ating mga kababayan. Sana ang panawagan ko sa ating mga kababayan dito sa Isabela, lalong-lalo na sa mga magulang, sana walang makikitang school age na kakalat-kalat sa kalsada, kundi lahat sana ay nasa loob ng paralan tuwing panahon o school days. Sana sa ating mga partners sa iba pang sangay ng gobyerno o opisina ng gobyerno, magtulong-tulong po tayo para ang adhikaing ito ay maisigurado nating makamtan at maibigay yung karapatan ng bawat kabataang Isabeleno na makatanggap ng isang dekalidad na basic education. Okay, with that, maraming salamat, Attorney Cabantac. There you have it, mga ka-Isabeleño, ang ating mga officials from the Provincial School Board ng Provincial Government of Isabela and official natin from Department of Education dito ho sa Schools Division Office ng Isabela. Maraming salamat sa lahat ng tumutok. Abangan ang susunod na namang episode tuwing Martes at Biyernes sa parehong oras at parehong programa. Huwag din kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page sa Isabela PIO na sa screen ho ninyo upang maiwasan ang fake news at manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon. Sa ngalan ng aming Provincial Information Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing, etam nga na! Maraming salamat po. Okay po. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Isabela Broadcast Center, delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.